For the wala nga kami magawa ngayong araw, kaya niyaya ko tong dalawa manguha ng mangga. Dito nga kami nagpunta sa bakanting bahay na may puno ng mangga at maraming bunga. Sinabihan ko nga sila na kunin yung mga bagong laglag na mangga. Tuwang-tuwa nga si Gray kasi ang dami niya nakitang hinog na mangga. Pero pag inutusan mo, puro reklamo. Dama ka naman nakakawak. Reklamador. Marami pang inaabot yung kapatid ko na mga nalaglag na mangga. Habang namumulot nga siya ay may nakita siyang panungkit, kaya sabi ko kumuha na rin kami ng mga hilaw na mangga. Marami-rami na rin siyang nahampas galing sa puno, kaya ayaan tudupulot siya dyan sa taas. Sinabihan nga niya ako na lumipat sa kabila para kunin yung mga nalaglag na mangga. Naghahanap nga namin yung mga nahampas niya na napunta dito sa damuhan. Marami na nga yung nakuha naming mangga. Pero kung gaano karami yung nakuha naming mangga, ay gano'n naman karami yung reklamo ni Gray. Nalalamok na kasi dito. Ingay ng bunga mo, Gray. Yan? Ingay talaga ng bunga mo. Sinasabihan kasi namin siya na huwag maingay kasi baka ano sabihin ng kapitbahay. Kahit saan mo kasi dalhin si Gray, ang ingay talaga ng bunganga neto. Sabi nga ng tita niya, hindi mo siya pwedeng isama sa pagnanakaw. Kasi siguradong huli kayo. Nakarami na nga rin kami ng mangga kaya niyaya ko na yung dalawang umuwi. Pagdating namin ay hinugasan na agad ng kapatid ko yung mga mangga at nagbalat na rin siya para kainin namin. At habang nagpe-prepare nga kami ay ito na naman si Gray. Bakit ang kulay na toyo? Gray talaga yung nagpapaingay sa bahay namin. Patapos na nga yung kapatid ko dito kaya kakain na kami habang nanonood. Sinig na palibutan ng mabangis na ako na lumabay sa kansa Jody upang protektahan si Emma. Sinaktan ng mga loko. Si Prinsipe Jake ay nisulatan pagkatapos ng labanan. Ngunit si Emma ay nilabing mo ng pagkailangan. At nakalibre na naman kami ng mangga ngayong araw. Salamat sa panonood. Yun lang.